Huh. Ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga boss, Chief, Amos, sir. Kamusta na po tayo, mga kababayan? Ayan, umaga. Lahat po ba ay nakapag-almusal na? O, ano almusal nyo? Ako, alam nyo naman kung ano favorite ko. Toyo, sinangag, itlog, mga kababayan. At alam nyo din kung ano yung favorite na almusal, mga bossing, nitong si Mayora. O, ha? Mayor Alice ko. Sabi niya doon sa Senate, hindi siya nag-aalmusal. Pero sabi naman niya doon sa kanyang vlog, tuyo, sinangag, itlog ang kanyang favorite na almusal. Ano ba talaga, Mayor? Anyway, mga boss, Chief, Amos, sir, kamusta na po kayong lahat, mga kababayan? Nabanggit po natin na ang paborito ng inyong lingkod na almusal, tuyo, sinangag, itlog, no? Nabanggit din po ni Mayor Alice Guo, mga kababayan, dating Mayora, no? AKA ngayon Guo Hopping, na ang kanyang paborito din ay tuyo, sinangag, itlog doon sa kanyang vlog. Pero pagdating po sa Senado, mga kababayan, natanong, ilang beses ka nag-breakfast? Ang sagot niya, mga bossing, hindi po ako nagbe-breakfast. Kaya alam mo na talagang mahilig hong magsinungaling ang dating Mayora. Ano po, mga kababayan, isang araw, no, o isang linggo makalipas, na i-vlog ko po sa inyo yung tungkol po, no, doon sa inopen, no, isiniwalat ni dating Senador Ping Lacson, na yung kaibigan niya daw po ay inaalok ni Alice Guo, no, ng 1 bilyon para makahingi ng tulong sa first family, mga kababayan. So, eto, ginagawang issue ito nung mga DDS. Tumanggap daw si PBBM ng ganito, ganyan, kay Mayor Alice Go. Hindi ho yata naintindihan, mga kababayan. No? Junbal 02, shoutout sa iyo, boss. Ilustrado, shoutout sa iyo. 1 billion alok ni Guo, hindi nakarating kay PBBM. Basahin po natin yung balita dyan, mga kababayan. Ayon kay dating Senador Lacson, hindi ipinarating ng Filipino-Chinese trader kay Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos ang alok ni Go dahil alam ng negosyante na hindi papatulan ng first family. Alam naman po nating lahat yun, mga kababayan. No? Actually, sabi niya dito, tinanong ko siya kung na-relay, kung naiparating doon sa ating Pangulo. No? Kung na-relay niya doon sa kanyang contact niya sa first family sa Malacanang, sabi niya, hindi ko na ni-relay o hindi ko na sinabi kasi ang pagkakaalam ko hindi naman kakagatin. Yan po, mga kababayan. Which is, alam naman po natin, mga kababayan, ang una po, no, na nagpapalinis diyan sa Pogo ang ating Pangulo. Tapos nandiyan din po sila Winston. Sila, apelido ni Pahok Chief? Winston, paki-comment nyo nga dyan. Nakalimutan ko. Tuloy ko. Actually, tinanong ko siya kung nirelay niya doon sa kanyang contact niya sa first family o Malacanang. Sabi, hindi ko na nirelay kasi hindi naman kakagatin. Ani ni Lacson sa interview. Yun yung kanyang binanggit hanggang sa kanya lang. Hindi niya na nirelay. Kaya po, mga kababayan, no? Nanggagalaiti po yung mga DDS Nanggagalaiti po yung mga DDS, mga bossing. Bakit? Hindi po nila mabutasan ng ating Pangulo Panay na po paninira ang ginagawa nila. Wala pa din. Hindi po din po kumakagat ang taong bayan. Dagdag pa dito, mga bossing. Kumbinsido rin si Lacson na hindi papatulan ng PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz ang tangkang panunuhol ni Go dahil kilala niya ang ugali ng opisyal nang maging tauhan niya ito sa Task Force Habagat Presidential Anti-Crime Commission, PAOK, noong Estrada Administration. Matagal na pala ang PAOK. Ano po, mga kababayan, dahil nakakala ko, binuulang po yung PAOK na yan para po linisin ang Pogo. Matagal na din po pala, PACC sila dati. Presidential Anti-Crime Commission. Iba yata ito. PACC naman, Presidential Anti-Crime Commission. Noong Estrada Administration.
Isiniwalat din ni Lacson na kinausap siya ni Senadora Risa Ontiveros, Chair ng Senate Committee on Women's, Children, Family Relation and Gender Equality, na sana ay makadalo sa hearing ng committee ng Chinese trader na inalok ni Go. Pero sa pagkakaalam ng dating senador ay nasa China ito ngayon. Hindi makakadalo. Non-committal naman siya. Hindi niya sinabing oo, hindi naman niya sinabing hindi. Pero again, ni-reiterate niya yung usapan nila ni Alice Go. Matindi po, mga kababayan. Kasi po ako, ito, dalawa ang naiisip ko dyan. Isa sa naiisip ko ngayong araw na ito, mukhang malabong spy itong si Alice Go. Mukhang malabong spy. Ang nakikita ko dito, mga kababayan, ay mukhang talagang yung mga triad, yung mga malalaking sindikato po. Kasi kung spy yan, meron na yan, may mga escape plan na yan, mga bossing. Kumbaga, mga bossing, bago pa lang po lumagay sa alanganin yan, bago po man po sumalta sa Pilipinas yan, meron na silang mga nakahandang solusyon kapag sila ay nahuli po. Hindi yan magbabayad ng 1 bilyon. 1 bilyon. So dito po, mga kababayan, mas nakikita natin na ito pong si Alice Go, talagang ang backup nito, sa likod nito, malaking mga triad, yung mga talagang malalaking, alam niyo po yun? Malalaking mga kalokohan, puro kalokohan po ang ginagawa, mga bossing. May pang ganun sila, panuhol po sila At di ba nga napabalita, dapat pupunta ito doon sa, kumbaga, parang kung hindi ako nagkakamali, golden something. Pero, wala. Yung panunuhol, na gagawin sana nila yan, mga kababayan, hindi po kakagatin ng ating Pangulo yan, mga bossing. Malabo pong kagatin ng ating Pangulo yan, mga kababayan. Lalo na po, talagang seryoso po ang ating Pangulo. Seryoso po ang gobyerno ng Pilipinas. Naubusin yan. Dapat po pati mga fake news inuubos din Sabi ni BMB Rebiton, Boss Mark, may panibagong Dikoy bayang siguro, kaso tukoy na ng NBI. Mukha po Sabi ni Jay Oleb, Jay Bello ba yan? Yab Oleb, tama po ang analysis nyo. Kung spy yan ng China, di sana dumiretso na yan sa kanyang bayan. Correct po. Tama po, mga kababayan. Yun po kumbaga, pagkaka-analisa ko po sa mga bagay-bagay. Kasi ang gumagawa lang naman yan, yung mga bayad-bayad, yung mga malalaking triad po Kung spy yan, tama. Yung sabi ni Jay Olive, dumiretso na. Nung lumabas ng Pilipinas yan, rumekta na sa China yan, mga kababayan. Baka pati sa China wanted yung mga yan. Sabi ni Ma'am Lorelai Diaz-Eder, Alice is a international spy from CPP, NPA. Ayan daw po.